Kabalo mo sa Davao, daghang bangko? Kasi nagtunga daghang bangko sa Davao. Unsa may sulod sa bangko? Daghang kwarta. Dunay sobra 200 ka bangko sa Davao. Kabalo mo na? Kalantanan, puros na kwarta. Pero tungod kay daghang kwarta sa bangko, basta-basta na lang baka mosulod dito, pagkatapos mo kuwag withdrawal slip, pirma, hihatag sa cashier. Mu-withdraw ko. Pagtanaw sa cashier, wa kay pangalan, wa kay application nga nag-deposit ka, tanan-tanan. Unya mu-withdraw ka, mutawag dahil nag-security. Security! DI, hold upper din he. Ipadakop ka. Pagtanaw, wa kay deposito. Pero bangko man daghan man kwarta, silingan pag yun ako. Pwede ba to? Dili pwede to. Daghan karon ang mga anak sa Dios nga gustong withdraw sa langit, pero sila spiritual investment. Hallelujah. Amen. Ang uban pod nag-invest og spiritual sa mga butang nagkalugi na. Do not invest in something that is losing because you will lose too. Ang wala na gipangalinginan sa Diyos, ayaw gadto dito. Pag-invest sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Kanang inyong pagpaminaw sa power line o sa hour of truth, investment na. I promise you, I am praying for you. And I am praying as a servant of God, not as a person that is a person that do not know the power of God. I am preaching and I am praying for you as a person who's been sent by God for you nga mapanalanginan ka. Sulay, pagkahuman, daghan kag puntos langit sa pagampo, pagkatapos pagpakigusa sa iyang gingharian, pagkatapos pagpaminaw sa pulong sa Dios, kining paglingkod ninyo diri, dako na kay ning investment. Labi na wa na moy lihok-lihok diha, pagsugod na ko gwali, wa na moy tindog-tindog, bisan ka ihyon mo, nangihi na lang mo diha sa inyong pantalon. Kurting kuyawag yun na. Naayuban, tungod kay gusto nila igsuon nga di mamis ang matag pulong ako insulti. Ang uban nakaihi na lang silang patalo pero wala lang yapon. Namidaw ra yapon siya. Pagkadakong investment na. Di ko wa ko nagsulti manghihi mo sa inyong pantalon karon pero mao ra toy example nga nagingon ko pagka nag-invest kag sacrifice, ang Dios manalangin sa imuha. Tanawa ang gisulti sa balang kasulatan dinhi sa experience sa kaprofeta sa diyang miadto siya sa Zarephath, pagkatapos dunay famine dito. Pagkahuman, nakita niya mo sa kababaeng balo, for 3 years there was famine. Our famine here, wala pa man gani 1 year ang atong El Nino dinhi, daghan nang nagkamatay sa gutom, daghan nang nagkamatay sa kanang famine nga nahitabo sa tuwa. Pero there is a Zarephath, 3 years of famine. Many already have died. The population of that place was decimated. The name of the place is Zarephath. Ug dunay sa kababaeng balo ditong nabilin na lang siya ug ang iyang anak. Doon na lang sila last meal. Harina nga isa ka pudyot na lang ug kanang lana nga gamay na lang. Sa gulo na lang niya i-bake pagkahuman kauno nila, pagkahuman mga matay na sila. Apan niabot ang propeta sa Dios, si Elijah. Pagkatapos murag way ko kaluoy kining propeta kung tanaw nimo sa tawhanon nga paagi. Kay ingon siya, ako usay pakauna. Ingon ng babae, ikay pakaunon, kinimaw na'y among ulahi nga mil. Pagkaon, i-bake na ako ni, ako anak mo kaon, and after this we die, and you're still asking for it. Nagtuo siya, natugkan siya pagtuo. Pagkahumaningon siya, okay, akong ihatag sa imuha. Paghatag niya, nakakaon si Elijah. O niya paghawa niya, gipanalanginan ni Elijah ang iyang balay ug ang iyang kinabuhi. Abi ninyo sa initabo, paghawa ni Elijah, kining mong babae, kada mukaon siya, muadto siya sa sudlanan sa iyang harina, sudlanan sa iyang lana, kada muadto siya, naagid siya makuot. Sa kapudyot, lana mao gyapon, pagkahuman mawa na, i-bake niya kauno nila. Pagkaudto mo balik na po siya, nanapod.
years, kadabalik niya na. There is a miraculous supply from God that you will never lack again. It may not be always full, but you will destroy your lack. The abundance of God will destroy anything that you lack in life. Wala kay pagpanginahanglan nga dili ihatag sa Dios. Tanawan ninyong duha ka isda ug 5 ka tinapay. 5,000 ang naglingkod. Parehani daghan lang taga mayroon, pero inani ang itsura sa mga taong naglingkod. They were following the Lord because they were hearing His preaching. This multitude were hungry for the words of God. And while they followed the Lord, came the late hour in the afternoon, and the people have not eaten a meal. They were hungry. They were looking for something to eat. And the Lord, the Bible says, had compassion on them. Naluoy ang Ginoo sa ila magtanaw. Ingon siya sa mga apostoles, palingkura sila, tag 50. Palingkod sila. Pagkahuman, ingon ang Ginoo, kinsa man sa inyo ang naay pagkaon. Nangita sila, wapoy makaon ng uban. Pero naay bata dito nga naay balon, 2 ka isda, 5 ka tinapay. Gikuha o gidala sa Ginoo. Pagdala sa Ginoo, gikuha sa Ginoo yang gipanalanginan. Tanawa, basta mo sa kabutang na ipanalangin, i-multiply na sa Diyos sa milagrosong paagi. So, gipanalanginan niya, giampuan niya, pagkahuman, gipanalanginan. Ang iyang 12 ka apostoles, iyang ipatindog sa iyang atubangan. Ingon siya, i-divide ninyo, bahina ninyo, ang isda into 12 pieces. Ang 5 ka tinapay into 12 pieces. So, gibahin-bahin ang isda o tinapay into 12 equal pieces. Ingon siya, na ba mo'y party karon? Ang tanang apostoles na party sa isda, na party sa tinapay. Ingon siya, sige lakaw na mo. I-distribute na sa mga katauhan. Kung ikaw, usa sa mga apostoles, ang imong bahin, sa 2 ka isda, divided into 12, mahimo na lang ng 12 pieces ang kada usa ka piece, 6 kabahin. 6 kabahin ang isa. So 12 tanan. Di gagmay na kayo. Ang tinapay siguro ana nakadagkoa. Unya ko na Ginoo pakauna silang tanan. Kung ikaw sa mga apostoles sa imong buhaton, 5,000 ang naglingkod sa imong tubangan. Lalaki lang na wa pay labot sa mga babae ug mga bata. Lakaw na. Kung ako si Pedro, mulakaw ko, kaluluoy yun itong mauna. Kay gamay, raya akong ibutang, kay daghang bagod. Makaluluoy yun ang mauna. So si Pedro sa iyong pagkatauhanon, dong, ni imuha, gamay, ikaw, gamay, kung gamay siya, mas gamay ka. Ikaw po, mas gamay. Ang ikaw nung, luoy kayo, kay wa naman, gamay na kita imuha. Pero natingala si Pedro, kada kusi niya sa isda, pagtanaw niya, mupuli man, naapoy laing isda. Nahurot na niya ang 100, kada ana niya na mangyapoy isda. Hangtod nga kung ikaw ang apostoles, nakita nimo na yung milagro nagkatabo sa imong kamot. Dakuon siguro nimo, milagro naman yun ni. 1,000 man ako napakaon, wa pa mahurot. Bulahan kadtong ikaw 1,000. Imuha na. Hallelujah. Napakaw ng tanan, nabusog ang tanan. Ingon ang kasulatan, duna pa'y 12 ka bukag nga sobra. Tanawan ninyo, basta mo salig ta sa Ginoo. Amen. Mao ni ang akong singgit sa katawhan sa Pilipinas, mamalikta sa pagsalig sa Ginoo. Ang uban sa ato gikapoy na kong trabaho, kayod 6 to 6, ang imong bulsa, mura gipatahi nimo imong pantalon, nga nakalimot ang imong tailor, nga gitahi ang tumoy sa imong bulsa.
Nga naman, kada butang mo kwarta, mulusot lang, kada kunin mo gingkam, pag umansaw sa kubulan, naku samanta, wamatay na ani. Ang atong naangkon, mga utang pa, nagkalisod, nagkakapoy ko. Dagkan ako gunahunang mga negosyo, bagsak na ng kapoy na ko, unsay ako bahato. Nakapoy ka, kay imo ramang gahom ang imong gigamit. Pagsandig ragot og pagsalig sa Ginoo. Muingon ka Ginoo, himuon nako ang akong mahimo, pero musalig ko sa imo sa di na nako mahimo. You must have that desire in your heart. When you have desire, then you beget hope. When you have hope, then God will look at you and increase your faith, because faith begets hope. Nakakala desire. Ang mahimo sa akong sweldo, kini lang. Ang desire na ako, doon ako'y gwapong balay, na mahimaya na ako ang Ginoo, pero dili kaya sa akong sweldo. Ayan, nagkaya sa imong sweldo. Ihatag ang imong sweldo, o si makaya ana, ang dili nimo makaya, mauto ang imong ikarga sa imong pagtuo. Pastor, unsawa na ako pagkarga sa akong pagtuo, sa akong di makaya. Ingani, na kay tinguha, di nimo mahimo. Muluhod ka, agwin ka, Ginoo, niya ang akong desire, di ko kahimo ani. Ikaw ang muhimo para nako. Then you wait. You wait. You wait, amen? Pastor, ingon ng doktor, cancer daw ang akong sakit. Umingon siya, you have 6 months to live. Tinaraban doktor, musulti, nagi finality. Unom kabulan. Mayog, abtang kag unom. Paghuli ni musbalay, gaanay mong naong igsoon, di nakaganahan mo kaon, bisan unsa kalami, unom ka na lang gud kabulan, ganahan pa kana. Pero ni akakarong kagabion, tingali, gitaningan ka na sa doktor, unom kabulan, kay na kay cancer nga nagangut-ngut sa imong tinai, sa imong likod, sa bisan asang parte sa imong lawas. Sultihan ta kas tinuod karong kagabion, naay pulong ang mas dakong doktor kaysa imong doktor nga napaminawan. Ang iyang pangalan si Jesus Christ. Siya ang naghimo sa imong lawas. Siya ang nakabalo sa imong ulo ngadto sa imong lapalapa. Nakabalo siya sa sulod ug gawas sa imong lawas. Ang tanang naa diha kabalo siya. O kabalo ka ba nga naging unang pulong, the Word of God is medicine to your flesh. That means the Word of God tambal sa imong lawas. Ang inyong manggong naibawan tambal, kanang imnon lang tumaron nga moagi sa baba, mo nay tambal nga atong naibawan. Bisan pait-pait, usay ang tambal, ihagi diri, injeksyon, mara na itong naibawan tambal. Ang moagi sa bukto, ang moagi sa lubot, ang moagi sa kilid, ang moagi sa tutunlan, ang moagi sa baba. Pero nabi ay tambal nga muagis dalunggan. Karong kagabi yun, ang imo na paminawan, tambal ni. Pulong sa Diyos, tambal. Amen. Hallelujah! Hallelujah! When the devil attacks you, he attacks your faith. Because you are not a physical being with occasional moments of spiritual experience. You are not. You are a spiritual being with occasional moments of physical experiences. And everything started in the spirit that is manifested in the physical today. Kamo, nanukad mo sa spirit? Dili mo physical. Spiritual mo nga pagkatao. Ang ipatuon ni Satanas nato, physical ta. Dili ta physical. I will tell you why. It is an infinite God, a spiritual God that created you. And it is only by infinite means that you can be satisfied. Because it is God who created you. He is a spiritual God. He is a God that you cannot see. Siya ang nagpatungha sa imo ng kalibutan. Mo nang bisan ang tanang kwarta na sa imo ha. You think when you have debts that you need more money to pay for your debts. The more money you have, if you don't have God, the more problems you will have too. Kung wala kay Diyos. Pero tanawa, tungod kay ikaw, usa ka tao,
nga gibuhat sa Dios sa iyang kaugalingong dagway. Pagbuhat niya sa imo, kompleto ka. Duna kay 5 physical senses. Sense of hearing, sentidos pagdungog. Makadungog mo? Sentidos pagtanaw. Makitan ko ninyo? Guwapo, dili. Tinod. Basigin nyo lang kung kuhan para ganahan ko magwali. Pwede po tinod. Sentido sa pagtandog, makabati ka. Sentido sa pagtilaw, makatilaw ka. Sentido sa pagpanimaho. Kining 5 senses gihatag nimo. Physical senses ang tawagan na. Pero sa diyang nalaglag ka, pinaagi sa atong unang ginikanan kang adanog kang Eva, dunay usa ka sentido sa imong konektado sa Dios nga mo'y gikawat sa yawa. Ang 5 senses wala ni gikawat. Gipabili niya sa imo. Ang uban gikawatan. Muna ang uban bungol. Di kadungog. Ang uban amang. Di kasulti. Ang uban di katimaho. Pero way kwenta na. Ang pinakamahinungdanon ang 6th sense. May gikawat sa yawa sa imuha. You know what that sense is? It is the sense of faith. Everybody says, sense of faith. Sense of faith is your bridge to a God that you cannot see. You can only believe, but you cannot see. Kung ang imong kumpiyansahan, ang imong 5 ka sentido, diligi ka magsilbi. Kaya di man imo mahikap ang Diyos. Di ko mo to, di ko kahikap. Di man imo makita, di ko mo too. Di ko kadungog, di ko mo too. Di na ako masimhot, di ko mo too. Ang tuuhan ko, ang matandog lang sa akong 5 ka sentido. Kini may problema ni Tomas. Si Tomas, usa sa mga apostoles, makaulaw po ning apostolesa. Sayang apostoles manunta. Pero di siya mutuo nga Ginoo nabanhaw sa mga patay. Ingon siya, kung di na ako mahikap sa akong tudlo, ang samad sa iyang kamot, di ko mutuo. Sense of touch, di ko. Kung di ko kakita sa samad sa iyang kilid, di ko mutuo. One day, nagtigom sila, ang pultahan sirado, ang bintana sirado, ang 11 nagtigom sa sulod. Kalit-kalit igsoon na materialize ang Ginoo sa ilang tunga. Primero nakita ti ilusa, hantod ang tuhod, until all the body materialized. And it was the Lord Jesus Christ. His eyes looked in all directions, looking for somebody among the disciples. He was looking for Thomas. Ang maduha-duhaon. Pagtanaw niya, Tomas, dali diri. Kung ikaw si Tomas, di ta siya kamadto no kay lalimang ka, way giagiyang pultahan, kalit lang itungha sa ilang tunga. Pero si Tomas, grabe yung pagduha-duha. Niduol pag yun siya. Ibutang mong tudlo karon. Giyana niya, tinuod. Diri, tinuod. Dito pa siya ningong, my Lord and my God. Amot pasabot, tuon ako, Ginoo, Diyos ko. Hallelujah. Amen. Ingon lang Ginoo kan Tomas, Tomas, bulahan ka kay nakakita ka pagkahuman nituo ka. Pero isa mas bulahan kanimo ang wala makakita pero gani nagapanoo. Mas bulahan mo kay niyaman mo karon. Niya nagsulti ko ang Ginoo makiguban sa tuwa karon. Ni amo og nagpakiguban sa akong pag-alagad dinhi karong kagabiyon. Amen? Mas bulahan mo ni Tomas. Kabalo mo ang Ginoo nasa inyong tunga? Dili na ako mapinpoint ining yung tao asang tunga. Kung imong tanan, puro tunga na tanan. So naagid siya diha. Kaysa mo balik sa iyang pagtuo sa Diyos. Nangisda si Pedro sa Luke chapter 5. O sa kagabi hangtod sa buntag, way nakuhang isda. Ang Ginoo ni abot sa pagkabuntag. Naba mo isda, mga unta. Ginoo, isa kagabi iming ng isda, wag yung isda dinhi. Ingon ng Ginoo, wato ka sa laod, itaktak imong pukot. Ningad to sa laod,
gitaktak ang pukot, nituman siya sa Ginoo, pagkahumang nagreklamo sa ang iyang 5 kasentido. Sa iyang 5 kasentido, yung na tao, nag-ingon siya, isa kagabi ko din ng isda, wa mag-isda din veterano kong mangingisda, mao ni ang akong panginabuhi, mao ni akong profesyon, kabalo ko may isda bagwala, labi na ron El Nino, ang isda ni salom sa ipay na kay lalom, nangita og bugnaw-bugnaw, ang ako kaning isda diya sa akong lagpa, nangamatay na tanang kay perting inita. Wa man gyud isda diri ingon si Pedro. Pero ingon ang Ginoo, itaktak dito sa laod kay na isda. Ang iyang kasinatian, ang iyang sentido sa paminaw, sa mata, sa paminaw, sa touch, tanan nagasulti niyang walay isda diha. Pero ingon siya sa Ginoo, nevertheless, because of thy word. Everybody says, nevertheless, because of thy word, I will let down the net. Nevertheless, pag yun yung nevertheless, pero sige lang, kay gisulti man nimo, pagtuon na to, ang akong sentido na gayon, wala. Pero ang akong pagtumay, akong palihukon, nagingon ang tanan akong pagkatao, wala. Pero gisulti man ko sino, sige na lang. Tak-tak. Pag-ana niya igsoon, pagbira niya, di na halos mabira, kay 153 ka baby bariles ang naa sa sulod sa pukot. Hantod hapit na malunod ang iyang bangka. Pagtanaw ni Pedro sa mga baby bariles, 153 kabuok, kung sa'y gasulod niya, kwarta na ni, panalangin, hangtod ang iyang mga mata, nakuha sa ginutuwa, lapos panalangin. Inanaman ng tao, basta panalanginan, di na makita ang Ginoo, ang panalangin na may makita. Hantod na unlod si Pedro, na unlod, hangtod diri ng tubig, nagpaluwas, Ginoo, luwas ako. Taga diri ng tubig, Ginoo, luwas ako. Taga diri ng atong utang, Ginoo, luwas ako. Di na ako musab, basta na'y panalangin, duha na akong tanaw, ng panalangin ug ikaw. Amen? Amen. Everybody say, praise the Lord. Butuhan ba nato siya? Kisay mo buto niya nga atong hari. Manay pinakagwapong hari? Praise the Lord. Kaya bisan nung sang oras, matawagan nato siya. Mo nang ipadala niya sa kuwa iyang gingharian. Anak, dili denominasyon ang ipadala nimo, dili relihiyon. Gingharian ang akong ipadala sa imuha. Kay basta natas gingharian, dili ta makawatan ni bisan kinsang tao. Kaya nga atong tanang investment paingon sa iya, ug siya nagasulat ni ini, ug ibalik niya sa tuwa kayo sa atong ipugas may atong anihon. Nagtuo mo niya na mga kaigsunan. Ang imposible sa Diyos, mahimong posible. The Bible tells us with man it is impossible, but not with God. For with God, everything is possible. Dili nato kinabilangguon ng Diyos. Pagka di na nimo mahimo, ihangad. Unya, abliha ang abinyo sa imong pagtuo. Kasa ako lisod, pero sa Diyos way lisod. Ang desire na ako, matuman na Diyos way mangitag katumanan nini. Hallelujah. Amen. Basta lisod, itandog ni Juan Diyos, insulto man sa Diyos o ganak kanya, tapos naglisod ka. Pagka naglisod ka, wakal gitabangan. Ang Diyos nimo inutil. Ang Diyos nimo way mahimo. Pero ang Diyos na to, gamhanan. Nagahulat lang siya nga ato siyang saligan. Kaya ngun siya pinagi sa imong pagtuo, mauna ang mahitabo sa imuha. Ang butan ni dool sa iya. Kung sa may gusto nimong buhaton ako nimo, nga maayo unta ko. Nagtuo kang mahimo na ako na. Nagtuo ko, karon dayon, maayo ka na. Naayo siya. Ang nagtalinugo mo gyapon, ang tanang ni dool sa iya nga dunay mga balatian. Karon, sa ani nga ministry, nagadawat ko dagang sulat. Pastor, pinaglang sa pagtandog sa akong screen, naayo ang akong balatian. Pastor, pinagi sa pagtandog sa akong pagtu sa screen, nakigusa ko sa imuha ang akong utang na bayaran. Pastor, natagang kong bagong paglawom, nahisuod pagyud ko sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kay napalik ang akong pagtuo. You may lose everything, but do not lose your sense of faith, because that is your only connection to God. The devil wants you to lose that so that the devil
can rule over you with your physical senses only. But God, through the preaching of His Word, wants you to be recovered from the hands of the devil. He wants you to be restored into the family of God, into His kingdom, where everything is free if you are a child of God. By virtue of your repentance, when you say, not my will, but thine be done, you are actually putting yourself under the sovereignty of God. And when you put yourself under the sovereignty of God, He will pardon you of all of your sins, and He will begin you to treat you as your child. Pagkaanak ka na sa Diyos, ang talang butang, wa ni mo pangayuha, ihatag niya kay siya nakakita sa imong kayuha. Isa ba sa inyong amahan diri? Na kay anak, na kay mahimo nakita niyo sakit ang tiyan, gutom, imong gipasagdan? Dili. Ang Dios mas maayo kaysa sa atong amahan sa yuta. Pagkaanak ka niya, kay naginulsol ka na sa imong sala, ug nabalik ka na sa imong pagtuo, dili na ka mangayo, ang imong tanang gikinahanglan i-provide niya para sa imo. Kinsa na yung mga anak din Anak mo sa Diyos? Kung anak mo sa Diyos, unya kamong mga anak sa Diyos, nanganak mo, unsa man na sa Diyos sa inyong anak? Sa? Tama. Apo. Ikaw anak sa Diyos, nanganak ka, kanang imong anak nga gamay, apo sa Diyos. Lalimang ka ang imong apuhan, dato pa kang bulkiya. Dato pa ni Ayala, dato pa ni Subel. Apuhan good na niya. Apo good na niya. Anak good ka sa Ginoo. Yang musulod kag department store, mangita kag gatas para sa apo sa Dios. Tanaw nimo tong dilata. Pag tanaw, dili tanaw ng brand, tanaw ng presyo. 500, mahal man. Pila nga akong kwarta? Ang anak sa Diyos, nagkuot sa iyong kwarta. Pila? 50? Mahal. Kini gwapo ni para sa apo sa Diyos, pero mahal man. Nalimitahan siya karon sa nasa iyong bulsa. Adto siya dito sa uban mga gatas. Kini, 50 pesos. Kini na lang. Ang sama ni, para sa apo sa Diyos. Pila? 50 pesos. Kaya mura may ma-afford. Ang sama ni, Liberty, condensed milk. Liberty na lang. Hantod nga inana taig soon, tapos na, nagkaguot, ang atong pangunahuna, hantod na wala ang atong pagto. Ingana ang atong pagto, makawat sa yawa. Pagka na kay di ma-afford, tigali niya ito kag department store, ugwa ka ka-afford. Ayaw isurrender ang imong pagto. Magtukag may desire, isa kadlaw, mo balik ko diri, 5 ka 500 ako paliton. Bahantay mo. Unsay ako buhaton, muli ko, mangayo ko sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, ang uban sa inyo, di kadawat, kay wa man mangayo. Kinsay mangayo unya. Isulat tayo yung ipangayo, ha? Isulat. Tas-taso sa ang mangayo. Karon mangayo raman mo, ay klibitahi. Pangayo, rabi tao na. Pangayo, bisan unsa. Unya, ibutang sa imong desire. Mauni ang akong desire. Amahan ang tanang makaayuan ni sa kuwa, ihatag. Pananglitan number 1, nangayo kog barko. Ikaduha, eroplano. Ikatulo, balay. Sakyanan. Guwapong trabaho. Daghang kwarta nga kay paskwela sa akong anak. Pagkatapos ihatag sa Diyos. Mao na imong desire. Ang Diyos na may magbuutan ng tanan. Barko, saan man yan barko? Dili pwede na. Kinigikinhanglan na gid niya ni balay nga gwapo. Pag mangayo pud mo sa Diyos, specify pud ninyo. Nay nangayo anak sa Diyos, gitagaan, nareklamo pagkahuman. Ngano man, nangayo. Tagay kog balay Ginoo, gitagag balay. Pagkahuman ni bagulbol. Kayang balay nga gihatag niya, usay pultahan, usay bintana. Siya magsulti nga, pila ka bintana, pila ka kwarto diha. Basta balay lang, di balay. Ang uban po, nangayog bana. Tagay kog banay, buutan, Kristohanon. Paghatag ni reklamo po, nga naman, pagtanaw kay libat man. Pero buutan, Kristohanon. Putot pagyod.
Pero sa kabuutan, gyud kay pangitaon. Specify ninyo. Tagay kog balay, i-drawing pa yun. Di Ginoo ana. Ihatag sa Ginoo sa inyo na. Sultian tamos tinuod. Hallelujah! Mao ni ang pangunahuna sa Ginoo sa inyo. Nganong nasulti na ako na, siyang nagsadog mingon siya. Ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and everyone that knocketh to him it shall be open. Hallelujah. Isulat tanan. Pagkahuman, hulata. Kining tanan ninyong nakita aning ministry ha? 10 years ago, gisulat ko ni tanan. Pangutan ang akong mga assistants diya. Bisan nalagad ko sa Ginoo, ako kinanglan mangayo sad saya para matagaan ko. Paghatag, gikalipay nako kay kining tanan para sa mga anak sa Ginoo sa pag-alagad sa ilang espiritual nga pagpanginahanglan. Bisan asa sila ning kalibutana, pag-aalagaran sila sa pulong sa Dios. Walay usan ninyo karong kagabion nga niyanhi nga naglingkod diha nga wala maulii sa iyang pagtuo nga ihatag ang inyong mga pagpangayo. Ang uban mangayo tagdiyot ra gamay ra kayo. Ngano man maulaw ko sa Ginoo. Kabalo mo sa panalangin sa Ginoo at tumusdaga tugma. Kung muingon ko ninyo tanan nga niya diri karon adto tagdaga tugma, magdalata og sudlanan kay mukaos ta sa dagat. Unsa inyong dalhon? Ang uban mo yung basong gamay pasto. Ngano man maulaw ko basig mahurot ang dagat. Ang uban drum, dako-dako naman gani na. Ako, mato ko dito, water pump ang akong dalhon. Bisan adlaw gabi ang water pump magandar, musuyop sa tubig sa ocean, di na mahubas. Ingana ang Dios sa iyang supply ngadto sa tanang nagkinahanglan sa yaha. My God can supply all your needs according to your needs, according to His riches in glory. Masupply niya ang tanan. Tuuhi lang. Paluparay mong pagtuog mayo. Desire na. Mo nang mangayo ka, ihatag. Nangayo ra bitaw ka, wa may mawani mo kay nangayo ka. Nganong imo mang limitahan nga nangayo ra man ka. I-drawing, isulti. Isa kadlaw ka ng tanan mamaterialize because everything that you see manifested in the material and physical, first it started in the spiritual. Because everything that you see started really in the spiritual. Kanang mga balatian ninyo, wala man nagibutang sa Dios diha. Ang nag-start na daw tang espiritu. Makitan ba ninyo daw tang espiritu? Kung si Saddam Hussein makanhi, pabuton niya ang bacteriological weapon dinhi kanang bomba niya, bubuto diri, why sounds kayong mabati? Pok, muana lang. Pagkahuman di nyo makita ang germs ng mga lupad. Pero mukos na sa inyo og kanang anthrax, mga samad diri dagko kayo, antong di mo kaginawa, mga matay mo, pero may nakita. Ang daotang espiritu ingana gyapon. Dili ninyo makita pero mosulod sa inyo ha. Kay wa mo'y gahom. Wa mo'y pagtuo. Pagsulod na kay nabati diri. Wala ra gud to. Gamay ra gud to. Sakit man. Ingon dayong yawa. Kanser siguro na. Ipatuo niya sa imo nga ang sakit diring gamay, kanser. Hantod nga nahadlok ka. Bitaw, no? Mura bitaw kanser. Di na nakuha. Hangtod nituo ka nga ang naa diri kanser. Labon dili. Napatuo ka sa yawa, pinagi sa sentido sa imong pagbati. Sa napatuo ka niya, mutunghan na gyud ang kanser kay gituuhan naman nimo. Ingana ang pagtuo. That is also faith in reverse. But you can operate right now the operation of faith for your own benefit and good. Pagka ang yawa, gikan ka dinhi, miingon siya pag giingnan ka ni kibuloy nga muswag ka, tan-aw na to. Ugma, maglisod kag samot. Unsay imong buhaton? Ayaw isurrender imong pagtuog mo ingon, bitaw no, murag bakak man tong isulti ni pastor. Naglisod man kog samot. Gikan ko dito silang meeting, naglisod naman yung kog samot.
ang yawa ni atake sa imong pagtuo. Sa imong buhaton, manindugan ka, ayaw tuhi ang sirkumstansya nga imong nakita. Sama kang Pedro, pagtanaw niya sa dagat, the circumstances and reality tells him that there is no fish in the sea. But nevertheless, because God said it, he still believed God. Pagkagisulti na sa yawa nimo, ingna ang yawa. Ikaw, gyud buong-buong gyud deceiver ka gyud. Gikan karon, di na nimo kulimbungan. Kay bisan pag nagtilaw kog kalisod, di ko motuo nga kini dili mawa ang end result niini prosperity para sa kuha. Balatian nako maayo pinagi sa gahom sa Dios. Hallelujah. Tapos makita nimo ang tanan mong desire of faith isa-isa matuman tanan sa imong kinabuhi. The Lord will restore the vitality of your faith, and you will become a man and a woman of God with power, and you become a warrior of God. Anytime atakihon sa yaway mong pagtuo, ikaw makasukol na sa yaha. So na di man kakasukol niya. Karon masukol na ka. Remember, when the devil comes into you, he attacks your faith. You know why? Because he knows when you have faith, you have power. Everybody says, when I have faith, I have power. Kusgo na to. When I have faith, I have power. When I have power, I have authority. When I have authority, I can command anything that I don't like to live, and everything I like to come. Tanawa, basta nakipagtuo, gamhanan ka. Gibuhat ang tao sa Dios dili para mahimong lampa, dili para mahimong way gahom. Gibuhat ka sa Dios and dagway para mahimong kang gamhanan. Kining material world, pati ng langit, gibuhat na para sa tuwa. Para kita mo komanda na. Mo bitang paganhin niya, kita gantan niya example. Ang bagyo patuuhon niya sa yaha. Ang hangin patuuhon niya sa yaha. Paduulon niya ang gusto niya moduol, ang gusto muhawa, kay naa siya gahom. Ang anak sa Dios nawadag gahom, tungod kay nawadan siya pagtuo. Ibalik ang imong pagtuo, kay dula kay pagtuo, dula kay gahom. Na kay gahom, na kay otoridad. Og na kay otoridad, makasugo na ka. Di ba ingon siya? If you have faith as big as that of a grain of a mustard seed, you can command this mountain. Mubalhin. Watos dagat. Mutuo na. Kung di ka magduha-duha. Tanawa? Unsay bukid ni mo ron. Balatian. May pagtuo ka ron. Pagkabos balay, sugua. Kinsay gustong cancer ninyo? Kinsay gustong sakit sa lawas ninyo? Kakita ka sa tanas, wag gusto. Pero kinsay sakit, naay sakit ron. Sa to pag gidawat ninyo, ang dili ninyo gusto. Pagka gidawat nimo, ang dili nimo gusto, wa kay gahom. Di ka gusto cancer, ang cancer gusto kayo nimo. Yung cancer, di ko gusto nimo. Yung ang cancer, o niya, kay gusto tamang ka, sa mga himo. Paghalok sa cancer nimo, wala ni hawa. Sige kag di lagi gusto nimo. Dok, wa para gud ni dok. Tas-tasa pa gud ni dok. Bisan ang doktor nalibog kung saan pagkuha sa halok sa cancer sa imo. Ingon ang doktor, may naman yung pagkahalok sa imong tinaing, di naman ni matastas. Di ka gusto pero nadawat nimo. Hantod mo ka, sige na lang, wala naman ko'y mahimo. Mamatay na lang ko. Wala naman ko'y mahimo. Sige na lang. Wa kay gahom, wa kay pagtuo. Karon i-restore sa Dios ang imong pagtuo. Ang espiritu nga nagdala anang imong sakit mauray pahawaon ug pati ang sakit mawala. Ang cancer, ang tanang sakit sa lawas, ang nagdala espiritu nga di niyo makita. Mura ka ng bomba ni Saddam, mubuto. Pagkatapos di niyo makita, magsasakit ka na lang. Ana na, espiritong di niyo makita. Ang espiritu pod mao'y makapalayas sa espiritu. Ang atong kalaban murag ninja, ikaw tao lang. Okay, daganan.
Pero pag abot na sa Espiritu, makaingon na ka, ninjaray, makapatay, ninjo. Oh. Espiritu sa Ginoo mas gamhanan sa espiritu ni sulod nimo nagdalag balatian. Pagka nisulod na sa imo pinagi sa pagtuo, abugon niya ang tanan nga balatian sa imong lawas. Pati na ang kapobrehon abugon niya. Pati ang kapobrehon, poverties of the devil. Daghan kayong advocate of poverty karon magwawali, gusto nila mamubri mo mayo. This is a false concept. The Lord did not make you to be poor. He made you so that you can be a child of God who dominates everything in life. Pati finances nimo, panalanginan sa Diyos. Pagkagipanalangin sa Diyos na matingala ka, ang tanan mong pagpanginahanglan, easy lang ihatag sa Ginoo sa imo ha. Di ka maglisod. Dili gusto sa Diyos, galisod ka. Hallelujah. Ibalik ang imong pagtuo sa iya. Kasi nagtuo. Yan, dili nila mahimo sa Diyos. Kasi nagtuo sa istorya ni Abraham ug ni Sarah. Sa istorya ni Abraham ug ni Sarah, 100 years old, wa manganak. Pero gusto ganak. Kinsay 100 years old diri gusto ganak. Anhimo niya kay ampuan ta mo. Isulat mo sa Guinness Book of World Records. 100 years old sa Pilipinas, nanganak. Si Sarah dapat nasa Guinness eh. Nimbisitang Ginoo sa ilaha. Abraham, sa sunod tuig, maumpit sa maong adlaw manganak si Sarah. Si Sarah naminaw, turting agik-ik. Kamera pangitar go 100 years old ha. Tiguang pa si Sarah anang nakita niyo sa screen. Nganong nagkatawa si Sarah? Nganong nagkatawa si Sarah? Kaya ang iyang sentidong 5 may nagpakatawa sa iya ha. Ang iyang mata nagtanaw. Nangunot pa manis talong wa mahalin sa palingkig 3 ka bulan. Ang iyang pamati nagtugan. Kanusa pa ka mga anak. 40 years old ang babae, menopause na. Ikaw 100 years old. Triple opos na ka. Ang tanang sirkumstansya sa kinabuhi nagatug-an nga imposible ang buhaton sa Dios. Pero si Abraham kay naanad siya sa Ginoo nga makiguban. Sa tao imposible. Nagduha-duha si Sarah, si Abraham wa gyud magduha-duha. Ingon siya Ginoo, akong hulaton ang imong gisaad, matabo sa kuha. Next year, the same day, nga gisaad sa Dios, si Sarah nagbuntis. Naliman ka? Dili panahon sa mangga, nangayog mangga. Sa buntag kasukaon. 100 years old. Abig, wa matunawi. Sige, digwas buntag. Wah! Pagtanaw pa, uy, nagbuntis di ay si Sarah. Natuman ang gisaad sa Dios. 101 years old, gipanganak niya si Isaac ang anak sa saad. Ngunang kamungway mga anak pangayo sa Ginoo. Ang buot pasabutan na, ika-apply gyapon ninyo sa inyong sitwasyon. Siguro inyong kinabuhi, way panalangin. 100 years old, nagkakunot na inyong kinabuhi. Wadyoy anak sa panalangin. Ang kuna karon, ang saad sa Ginoo. I assure you that tonight, if faith would come to you, you will defy all your circumstances in life. You will even defy what your 5 senses is telling you. Your 6th sense is going to come back to you. It will be gotten from the hands of the devil who stole it, and God is going to restore it to you. That when you command by that faith, power is going to happen, and authority will be commanded over you, that you will have whatsoever you ask from God. Ang tanan mong gikinahanglan ihatag sa Dios sa imuha. Ingana ang gusto sa Dios may tabo sa imuha. Gituyo sa inyong pastor dinhi nga di ko suportahan og tao. Ang akong gituhan ang iyang pulong. Gipadala ta ka. Bisan asa ka mo to, panalanginan ta ka. Ang kuna ang tanan kong panalangin. Bisan nasa ko ipadala sa Diyos, siya
ang nagasupply sa tanan kong pagpanginahanglan. Diri ko mapamatud-an sa inyo ha, ang kaakong wali, nga alagad ko sa Ginoo, nga nagdala sa tanan yung request sa Yaha. Pero una, ang mensahe sa Amahan. Gikan sa Yaha, nga gipahatag niya sa kuwa paingon sa inyo ha, ingon siya, imposible niya mong mapanalanginan kung wala mo'y pagtuo. Nana ba mo'y pagtuo karon? Sa gisulti sa Ginoo? Do you have faith in what God has said tonight? With man it is impossible, but not with God. For everything is possible with God. Usa ka makusog nga clap offering. Ang tanang naghatag og usa ka makusog nga clap offering, doble-doble ang inyong bonus sa tubangan sa Ginoo ning mga takna karon. Woo! Usa ka makusog nga victory shout. O gabi ninyo ning pagalagara, ginabungkag na tanan ng barriers sa inyong relihiyon o sa inyong denominasyon. Inyo lang tong tikanganan, paingon sa usa ka gwapong pagalagad sa Dios. Gusto niya karon makasulod mo sa iyang gingharian, nga diin siya ang hari. Kinsay mo boto niya? Magpasakop ta sa iyang gingharian? Palingkuron nato siya ingon nga atong hari. Ato siyang butuhan. I-elect nato siya. Niya ang campaign manager ni Jesus Christ, nangampanya karong kagabion. Let us vote and elect Jesus Christ to become our King. And let Him sit in our heart as the King of Kings and the Lord of Lords. Walay saad siya nga iyang pakyason. Kay dili siya bakakon nga Diyos. Ug usa pa gamhanan siya, mahimo niya ang tanan para sa imuha. Hallelujah. Kamong tanang niya dinhi karon, nakita nako wala sa tanang kinasuok-suokan nining sanctified nga dapit sa Ginoo. Wala mo'y prayer request. Isulti na ba niyang tulo niyo pinakadakong prayer request? Isa nagsulti sa yung pinakadakong mga prayer request. Taas ang kamot. Hulata ang Ginoo. Ayaw mo pagdali. Have hope in your heart. Ang paglaom ibutang diha. Kung dili niya ihatag ugma, ang paglaom naa, Martis di ay. Dili mahatag sa Martis, sunod simana di ay. Di niya mahatag sunod bulan. Ayaw kawatig pagtuo o paglaom. Kay mo abot ra na. Ang dili mais Pilipino, inig pangayo, butan pa ang mughatag. Kitay na ngayo siya muhatag, di nato butan siya kano sa niya ihatag sa tuwa. Ang atong buhaton, hulaton lang nato. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The Lord, before I end, I will say this. Gusto sa Ginoo, gusto kanyang mahimong co-creator. So gikan karon ang mugawa sa imong baba, kuhaa ang negatibo nga mga pulong. Kaya ang negative word creates for you. Because words are things that you let out. Unsay gisulti nimo, nalimtan nimo, pero wa ka kabalo gibuhat ka sa dagway sa Dios, naga-create ang imong pulong sa imong gisulti. Pag ingon nimong lisod, mulupad na to siya, mo create og kalisod. Pag adto nimo dito, moy lisod, ay katingalang maglisod ka. Kay gi-create na nimo na. So kung tula kay circumstansyang lisod, moingon ka, why imposible sa Diyos? Sa ako ay imposible, pero sa Diyos walay imposible. Makaya na ako na. Hallelujah. Hallelujah. Ayaw i-surrender ang inyong pagtuo karon. Musukol ba mo sa yawa sa diyang ilugo niya inyong pagtuo? Paguli, ilug-ilugo na sa yawa na, dula-dulaan na mo sa yawa, ayaw gi-surrender. Musukol mong moingon, dili kumutuon nimo ang akong tuuhan, ang pulong sa Diyos, agiwali sa among pastor. Hallelujah. Og ning kagabion, ang Diyos manalangin sa imuha, samtang imong itaas ang imong pagtuo, pag-usap ug ingnon nato ang Diyos, lig-una ang akong pagtuo. Amen. Manindog usatang tanan. Ang gustong duha
kapilo nga panalangin, double blessings, itaas po ang duha ka kamot. Without Him, you can do nothing. Isandig tanan sa Diyos ang imong tanang pagabuhaton o gustong buhaton o desisyon. And the Lord will bless you for that. Tanan mo diha, itaas natong tanan. Ang tulo nimo kadagkong pagpangayo, isa-isa, matagaan og tubag, gikan karong adlaw. Hulata ang tubag, ug moabot na kanimo sa paaging wala nimo mahibaw-i. The answer will surely come in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Katong tanan nga mga tunay mga paryente, mahal sa kinabuhi, nga wala diri, nasa ospital, basta mga suod nimo, inahan, amahan, anak, suod sa imong kinabuhi, naibalatian, ikaw ang proxy nga akong ampuan. Pagabot dito, you can lay your hands on your loved one, and the power of healing and anointing of healing will flow to your loved one from your hand. Taas sa imong kamot, ang gusto nimong itapion sa imong mahal sa kinabuhi, taas. Kay panalaginan sa Diyos na amahan ang kamot nga nagtaas, inighawa dinhi, nakadawat og anointing of healing. Tanang kamot nga nakataas, tagay anointing of healing gikan sa imong alagad. Ngayon iguli, inigtapion sa ilang kamot nga to sa ilang mahal sa kinabuhi. Healing will flow. Blessings will flow. Ang anointing of healing naa sa inyo karon, paguli ang pua, ang bisan unsang naisakit sa imong panimalay, og siya mamaayo. Ang blessings sa Ginoong financial magauban kanimo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Let us confess the acceptance of these blessings. Kusgon nato, amahan, ginadawat ko ang mga panalangin karong kagabhiyon, kaayuhan sa akong balatian, balatian sa akong mahal sa kinabuhi, mabungkag ang kapobrehon, ang mga buhat ni Satanas, sama sa tunglo sa balatian, problema nga muragway kasulbaran, mahimo ng gamhanan ang akong kinabuhi gikan ni adlaw. Salamat sa sentido sa pagtuo nga nabalik ka nako, pinaagi sa imong pulong. Tuuhan ko ay mong mga pulong, labaw pa sa sirkumstansya sa akong kinabuhi nga akong makita karon. Lisod, dili mahimo, kining tanan, mga negatibong pagtuo, ipadaplin ko na. O ang tinuod nga pagtuo, nga alang nimo, walay butang imposible, maunay akong pagabuhaton. Bantayan ko ang pulong nagagawas sa akong baba, kay kini mubuhat sa akong gisulti. Ang akong buhaton gikan karon, kadagaya, panalangin, kaayuhan, kaluwasan, walay lisod. Ang tanang panalangin, moabot ka nako. Mauna ni ang akong pagtuo karon sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Usa ka makusog nga clap offering sa atong buhi nga Dios. From